Naparanok si Gretchen habang nakatitig sa article na nasa kanyang screen. Wala sa sarili siyang napahawak sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng larawan ni Demetrio. Kahit na araw-araw niyang nakikita ang lalaki, pakiramdam niya hindi niya kilala ang taong nasa larawan kahit paman pamilyar ang gwapo nitong mukha. Ang Demetrio na kilala niya ay isang ordinaryong tao lamang na nagtatrabaho bilang driver kay Mr. Ocampo. Madalas tong late kung umuwi dahil sa overtime. Masipag at maaga kong gumising para pumasok sa trabaho. Nagmamaneho lang na isang lumang sasakyan, kaya paanong si Demetrio at Master Colin ay iisa. Humugot siya ng hangin bago sinara ang article at nagpunta sa kanyang contacts. Mabuti't matalas ang kanyang memorya, kaya naaalala pa niya ang numero ng boss Demetrio. Sa nanginginig niyang mga kamay, tinawagan niyang lalaki, nagbabaka sakali na hindi totoo at gawa-gawa lamang ang nakita niya. Makalipas ang ilang ring, tuluyan ng sinagot ni Mr. Ocampo ang kanyang tawag. Sino to? Tanong pa nito sa kabilang linya. Tumikim muna siya bago nagsalita. Si Gretchen po ito. Pasensya na po kayo sa abala pero itatanong ko lang po sana kung pumasok pa sa trabaho si Demetrio ngayong araw. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Mataman namang naghintay si Gretchen ng sagot habang nagdarasal na sana'y nagkamali lamang siya. Yes, Miss Gretchen. Ganun po ba? Nandyan po ba siya ngayon? Muli na namang natahimik si Mr. Ocampo. Mr. Ocampo? Yes, Miss Gretchen. Pumasok si Demetrio ngayon. Pwede ko po ba siyang makausap? Hindi kasi siya sumasagot sa tawag ko eh. Hindi siya available ngayon dahil may ginagawa pa siya sa loob. Sinabihan ko siya mamaya na tumawag ka para makapag-usap kayong dalawa. Masigla nitong sagot. Halos wala na sa sarili niya si Gretchen hanggang sa matapos ng tawag. Paanong naroon sa opisina sa Demetrio, gayong magkasama naman sila ngayon sa loob ng ospital? Muli siyang napatingin sa article. Imposible din naman na fake news ang balita dahil isang malaking network at reliable source ang nagpalabas nito. At habang pinoproseso ng utak niyang lahat, naging klaro na sa kanya mga nangyayari. Ang secretary ni Master Colin kanina na kumaripas ng takbo na para bang hinahabol to ng multo na makita siya. Hindi kaibigan ni Demetrio ang lalaki, kundi tauhan. Ang mga tulong na ibinigay ni Demetrio sa kanya. Kaya naman pala napakadali lang sa lalaking lahat. Hindi lang pala to si Doraemon, kundi si Batman na. Mayaman at nasa gamay ng lalaki ang lahat para makuha ang gusto nito. Si Anthony at ang pamilyang Inoue. Nagtataka pa siya kung paano nagkakilala ang dalawa at naging magkaibigan, gayong malayong agwat ng estado ng mga ito. Kaya naman pala, dahil galing sa mayamang pamilya ang mga ito, kaya't natural na kilala ng mga itong isa't isa. Muli, sumagi sa isipan niyang naging usapan nila ni Anthony noong nakaraan. Pinagpipilitan ng lalaki na hindi magiging mabuti ang hinaharap niya kasama sa Demetrio. Ngayon, napagtanto niya na kaya yun sinabi ng lalaki sa kanya hindi dahil para sa kapakanan niya, kundi dahil nais ng lalaki na magiging maayos ang relasyon ni Demetrio at ng kapatid nitong si Bianca. Di niya mapigilang maluha habang inaanalisa ang lahat. Pakiramdam niya siya na ang pinakatangang tao sa buong mundo. Naiinis siyang pinahid ang mga luha na kusa na lang kumawala sa kanyang pisngi hanggang napatitig siya sa bakanting higaan ni Bianca. Sarkastikong natawa si Gretchen. Nung una pa lang, alam na ng babae ang tungkol sa kanila ni Demetrio. Sinadya ba nitong lumapit sa kanya dahil may balak tong masama? Dumako ang tingin niya sa mga shopping bags at cake na nasa mesa. Pinadala yon ni Demetrio para kay Bianca. Nagkakamabutihan na ba ang dalawa? Kaya ba kalahating taon lamang ang palugit ni Demetrio sa kasal nila ay dahil babalikan nito si Bianca kapag nawala na siya sa buhay ng lalaki? Naalala pa niya ang pag-uusap nila Bianca kanina tungkol sa lalaking nagugustuhan nito. Sinabihan pa niya ang babae na nais niyang matupad ang nais nito tapos sariling asawa niya palang hiniling ng babae? Kung ganon pinagkakaisahan lang pala siya ng lahat. Alam din kaya ni Grandma Marie at Grandpa Daichi ang tungkol sa katauhan ni Demetrio? Huminga siya ng malalim at umayos ng sandal sa hospital bed. Sa kabilang banda, may tinatago din naman siya sa lalaki kaya amanos lamang sila. At dahil sa nalaman niya, mas lalo lang siyang nawala ng lakas ng loob na ipagtapat dito ang tungkol sa anak nila. Baka kapag nalaman ng mga ito ang pagbubuntis niya, kunin ni Demetrio ang bata at magsasama sila ni Bianca at yun ang bagay na hindi niya papayagan.
Hindi siya bayolenteng tao, pero handa siyang makipagpatayan basta't anak na niyang nakataya. Nagdilim ang mukha ni Demetrio nang makitang isang hindi kaaya-ayang article na ipinalabas sa media. Napasulap siya sa hallway at hindi pa rin bumabalik si Katsuki mula sa pharmacy sa ibaba, kaya naman agad niyang tinawagan na isa sa kanyang mga tauhan. Take down all the newly released articles about me. Wala kayong iiwan na bakas at sabihin niyo agad sa akin kung sino naglakas loob na ipalabas ang balita ng walang pahintulot mula sa akin. Malamig niyang turan. Masusunod po, Master Colin? Nang mamatay ang tawag, malalaki ang kanyang hakbang na bumalik sa silid ni Gretchen. Subalit bago pa man siya makarating doon, isang pamilyar na mukha nang humarang sa kanya. At kahit na hindi pa tumatawag ang tauhan niya, para nagkaroon na siya ng ideya kung sinong may pakana ng lahat. Bianca, mag-usap tayo. May riing bigkas niya tinatak ang babae papunta sa tagong parte ng ospital. Anong pag-uusapan natin, Colin? Why do you seem so mad? Nagtatakang tanong ni Bianca. Pinakaayaw ko sa lahat ay pinapangunahan ako. Nagtatakang tanong ni Bianca. Bianca, why did you do it? Namilog ang mga mata ng babae na nakatitig sa kanya. Do what? That article. You're the one who did it, right? Nanggigigil niyang asik. I didn't know anything about the article you're talking about, Colin. Kita mo naman na nagpapagaling ako dito sa ospital, hindi ba? Kinakabahang ani Bianca. Galit ang nakikita niya sa mga mata ni Colin ng mga oras na yon. Hindi niya maiwasang isipin na mali ang naging hakbang niya. She miscalculated everything. Dapat pala nag-isip siya ng ibang paraan. Oras na malaman ko na may kinalaman ka sa nangyari, I will forget that you are once my friend. Bianca, malamig nitong turan. Ilang lunok ang ginawa ni Bianca bago nagsalita. Ano ba kasing article yan? Bakit sa akin mo sinisisi? Hindi nagsalita si Colin, bagkos pinakita sa kanya ang screen ng cellphone nito. It was the image she had sent to her contact to release an article about her and Colin to stir everyone up, especially Gretchen. Baka naman isa lang sa mga fans ko ang naglakas ng loob na kunan tayo ng photo at ibenta sa mga paparazzi. You know, I'm an actress, Colin. Di maiiwasan yan lalo pat may nakaraan naman tayong dalawa. Almost everyone's eyes will be on us. Paliwanag niya. Unti-unti namang kumalma ang ekspresyon ni Colin pero di pa rin nawawala ang lamig at pagdududa sa mga mata nito. Isa pa, ano namang problema kung may article na lumabas tungkol sa ating dalawa? Are you afraid that your wife will know about it? About us? Dagdag pa ni Bianca. Mabilis nagsalubo ang kiling ni Demetrio sa sinabi ni Bianca at mas tumalim pa ang kanyang mga titig sa babae. From what you have said, may alam ka na mag-asawa kami ni Gretchen. Sino nagsabi sa'yo? Sekreto ang pagpapakasal nilang dalawa ni Gretchen at iilan lang sa panig niyang nakakaalam. Muli, napalunok si Bianca. Di naman niya po pwedeng sabihin na lihim siyang nagpa-imbestiga. Sinabi sa akin ng Kuya Anthony ko, pagsisinungaling niya. Naningkit ang mga mata ni Colin sa sinabi niya. I remembered what you told me a while ago na may ipapakilala ka sa akin. Was it Gretchen? Nilapitan mo ba siya dahil may motibo kang sabihin sa kanyang totoo? Parang nais ni Bianca na magkita sila ni Gretchen para mabunyag ang katauhan niya sa babae. O baka naman, nais itong ipakita sa asawa niya na may mabuting samahan sila. Either of the two, he still doesn't like it. Pilit namang ngumiti si Bianca para pagaanin ang tensyon sa pagitan nila. Of course hindi. Magkaibigan tayo. Hindi kita ipapahamak. Kinakabahan niyang bigkas. Humakbang si Colin papalapit sa kanya. Kung noon matutuwa siya kapag lumapit sa kanya ang lalaki, ngayon nakakaramdam siya ng takot. Pakiramdam niya malalagutan siya ng hininga sa kaba. Colin, hindi na tayo mga bata, Bianca. Stop playing any tricks on me. At isang beses ko lang tong sasabihin sa'yo. I don't want you to meddle with my affairs, especially when it comes to Gretchen. This will be your last warning. Stay away from my wife. Mababa ang tono ng boses ni Colin, pero puno ng bigat at may diin ang bawat kataga. Pakiramdam ni Bianca mabibingi siya dahil ayaw niyang marinig ang mga sinasabi nito. Nanginginig sa pinaghalong takot at galit ang katawan ni Bianca. Hindi siya makapaniwalang baliwala lang talaga siya kay Colin. She overestimated her position in Colin's heart. Colin, puno ng pagsusumamo niyang sambit at akmang hahawakan ng braso ng lalaki, sabalit umatras na ito ng 2 hakbang papalayo sa kanya. I am married, Bianca,
And keeping a distance from married people is a basic rule in life. I hope you can apply it to yourself. Paakyat si Katsuki pabalik sa silid ni Gretchen nang marinig niya ang boses ni Colin na nagsasalita. At nang marinig niya ang huling kataga na binigkas ng lalaki, pinigilan niya ang kanyang tawa. Hindi siya makapaniwala, pinagsasabihan nito si Bianca, as if naman makikinig ng babaeng yon. At ang mas kinatuwa niya ay ang pag-amin ni Colin na may asawa na ito. Damn! Buong buhay niya hindi niya inaasahan na maririnig ang mga bagay na yon sa mismong bibig ng pinsan niya. Si Colin na parang sugo na impyerno at may pusong bato ay bigla namang umamo pagdating sa asawa nito. Sigurado siyang kahit sino man sa pamilya nila hindi maniniwala sa narinig niya. Daig mo pang pagong sa kupad mong kumilos. Halos mapatalon sa gulat si Katsuki na makitang nasa harap na pala niya ang kanyang pinsan. Insa naman, alam mo naman na maraming tao sa ibaba. Pumila pa ako para lang mabili tong gamot ni Miss Gretchen. Pag bumaktol niyang sagot, walang pasabi nitong hinablot ang medicine patch mula sa kanya at iniwan siya nang di man lang nagpapasalamat. Napailing na lamang si Arya habang pinagmamasdan ng pinsan niyang papatakbo na bumalik sa silid ni Gretchen. Napaisip tuloy siya kung kailan lang natutong magkumahog si Colin dahil lang sa isang babae. Nagmamadali namang pumasok sa loob ng silid si Gretchen. Napaisip tuloy ang babae kung kailan lang ito natuto na pumasok sa loob ng silid nito. Inihanda niyang sarili ko sakaling nakita nitong article. Wala na siyang choice kung hindi aminin sa babae ang sekreto niya and is also ready to receive her wrath as long as she won't break up with him. He is fine with it. Did it on his own, subalit pagdating niya sa loob, nakita niya, nakapikit na si Gretchen at mukhang mahimbing na natutulog. Di siya sigurado kung nakahinga ba siya ng maluwag o nadismaya na hindi pa nito alam. He is too complicated. Huminga siya ng malalim at maingat na naglakad papalapit sa babae. He slowly sat down on bed and took one of her ankles sa kamarahang nilagay ang medicine patch. Nang matapos siya, maingat niyang binalik sa pwesto ang paa nito at kinumutan si Gretchen. Ilang sandali pa niyang pinagsawa ang kanyang sarili sa pagmamasid sa maamo nitong mukha nang dahan-dahan magmulat ang mata si Gretchen. Nahigit na Demetrio ang kanyang paghinga. He has never experienced this kind of worry and trouble for all of his life. Ngayon pa lang. Hindi siya sigurado kung may alam na ito o wala, lalo pa nga't blankong ekspresyon ng mukha ng babae. How are you feeling? Masakit pa bang paa mo? I have already put a medicine patch on it. Kabado niyang bigkas. Napasulap naman si Gretchen sa kanyang paa na nagka-sprain. Gaya ng sabi ni Demetrio, may nakalagay na ngang patch doon. Demetrio, or sisimulan na ba niyang tawaging Master Colin ng lalaki? Maybe no, not for now. Hindi niya alam kung bakit tinagaw ng lalaki sa kanya ang tunay nitong pagkatao. Pwede naman siya nitong tanggihan nung inaya niya itong magpakasal at sinabi sa kanyang totoo. O natatakot ba itong mag-eskandalo siya kaya pinakasalan na lamang siya ng lalaki? At kaya nito tinago sa kanya ang tunay nitong pagkatao ay dahil natatakot tong hututan niya ng pera. Well, kung gano'n naman palang iniisip nito, pues susulitin niya na nang sa ganun makaipon siya. Medyo maayos ng pakiramdam ko. Sabi ng doktor kanina po pwede na rin naman akong lumabas bukas at sa bahay na magpapagaling. Kaswal na sagot ni Gretchen. Sandaling pinagmasdan ni Demetrio ang babae. Nang wala siyang makitang bakas na nakita nito ang article tungkol sa kanya ay hindi na siya nag-usisa pa. Sigurado ka ba? Pwede ka namang manatili dito na ilang pang araw hanggang sa gumaling ka na talaga? Suhestyon ni Demetrio pero umiling ang babae. Mas lalo ko magkakasakit kapag daratili ako dito sa loob. Mas mainam doon sa apartment para makalanghap ako ng sariwang hangin at hindi puro gamot lang. Napatango-tango naman sa Demetrio. May punto naman ng babae. Okay, kung yun ang gusto mo, then you will be discharged tomorrow. Tipid nang umiti si Gretchen. Ngayon, naiintindihan niya na kung bakit Englishero si Demetrio kahit driver lang ito dahil taga-magbana naman pala to ng buong dynamic. Sa pagkakataong yon, pumasok ang pinsan ng lalaki na may bibit na isang box ng cake at pastries at iniabot sa kanya. Inutusan ako ng pinsan ko na orderin lahat ng popular flavors niyan. May bago din silang flavors na kaka-release lang kung gusto mo. Mag-order din ako bukas para matikman mo. Masiglang ani Katsuki. Hindi na, ayos na sa akin to.
Kaswal na sagot ni Gretchen bago napatitig sa pangalan ng pastry shop. Hindi ba mahal to? Baka masanay na ako at lagi ako magkakasakit para lang makakain ng ganito. Makahulugan niyang sambit. Gusto nito ng laro? Pwes pagbibigyan niyang lalaki. She will play with him until their contract marriage runs out. Kahit hindi ka magkasakit, pwede ka pa rin kumain ng ganyan. Ibibili kita ulit kapag nakalabas na tayo? Kaswal namang sagot ni Demetrio. Lihim na umangat ang sulok ni Gretchen at pinigil ang sarili niyang mapairap. Talaga? Gagawin mo yon? Of course, agarang sagot ni Demetrio. Totoo naman na sinabi ni Gretchen na hindi mura ang presyo ng cake at pastries na nabili niya, pero di naman problema sa kanya ang pera. If Gretchen likes the pastries, he can even buy her the whole store for her. Mapanokso namang umiti si Katsuki. Sa lampas, 20 taon niya na nakilala ang pinsan niya, ngayon niya lamang ito nakita na parabang handa nitong ialay ang buong mundo para sa isang babae. Mukhang ang tinamaan na talaga ni Cupido ang lalaki at hindi lang nito magawang aminin ang totoo. Hindi naman pinansin ni Demetrio ang mapang-asar na titig ni Katsuki sa kanya. Nilinga niyang tingin sa paligid na makita niyang may alikabok ang bedside table ni Gretchen. Alam niyang gusto nitong malinis ang paligid, kaya naman agad siyang tumayo para kumuha ng pampunas. Subalit ang di niya inaasahan, nakasalubong niya si Bianca sa labas ng silid ni Gretchen. Bakit nandito ka? Malamig na tanong ni Colin sa kanya. Parang gusto nang maiyak ni Bianca sa trato ni Colin sa kanya pero pinigil niya ang kanyang sarili. Dito rin ang silid ko, Colin. Bagang kumalma ang ekspresyon sa mukha ni Colin pero hindi na siya nito pinansin pa at nagpatuloy sa pagkuha ng tubig. Mataman namang pinagmasdan ni Bianca si Colin. Dati ang mga kasambahay ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ng lalaki, gaya na lang ng pagpupunas ng mga mesa at pagkuha ng tubig. Bakit ngayon, ito na ang mismong kumikilos para kay Gretchen? Kinagat ni Bianca ang pangibaba niyang labi at agad na sinundan si Colin. Hindi niya alintana kahit pa nga nakikita niyang sumama ito ng malapit sa kanya. At bago pa man niya siya nito ignorahin, inihanda niya ng sarili niyang linya para pansinin siya ng lalaki. Colin, diba sabi mo magkaibigan pa rin tayo? Wala na akong masamang intensyon sa'yo. Di lang talaga ako komportable ngayon. Pakiramdam ko, sumama ang tiyan ko at nahihilo ko. Mahina niyang bigkas. Sandaling tinitigan ni Demetrio si Bianca at nakitang mukhang ang di magandang lagay ng dalaga. May malalaking butil ng pawis sa noon nito. Wala ka bang ibang kasama dito? Agad tumalon sa tawa ang puso niya nang pinansin na siya ni Colin. Yeah, I'm all alone. Hindi pa naman alam ng buong pamilya ko na nandito ko. Pwede mo ba akong tulungan? Himig pagsusumamo niyang bigkas. Hinugot ni Demetrio ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at walang pasabing tinawagan si Anthony. Pumunta ka dito sa ospital ngayon din. Walang kasamang kapatid mo? Anito at agad na pinatay ang tawag bago binaling ang tingin sa kanya. Your brother will be here in 10 minutes. Akmang iiwanan na siya ni Colin kaya agad niyang hinawakan ang braso nito para pigilan ang lalaki. Pero hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Paano kung tuluyan akong mahilo bago pa dumating ang kapatid ko? What's the fuss? Hindi ba't nasa ospital tayo? Kung sakaling mahihimatay ito malamang, pupunta naman to ng doktor para tingnan. Umawang ang bibig ni Bianca. Nawalan na siya ng sasabihin para pigilan si Colin at tinitigan lang ang bulto nito na papalayo na sa kanya. Hindi man lamang siya nito nililingon. Sakto, pagkabalik ni Demetrio sa loob, sumunod naman si Bianca. Lihim na pinagmasdan ni Gretchen ang dalawa. Paano kaya natin na naatim ni Bianca at Demetrio na parang wala lang sa kanila na may namamagitan na naman sa mga ito. Bilib din siya sa galing umakting ng dalawa. Huminga siya na malalim bago matamis ng umiti kay Bianca. Gusto mo bang kumain, Miss Bianca? Marami kasing binili ang asawa ko at para bang hindi ko na siya mauubos? Kaswal niyang aya. Tipid naman ng umiti pabalik si Bianca bago umiling. Salamat, Gretchen, pero busog pa kasi ako eh. Nag-ingit-ngit ng kalooban ni Bianca habang pinagmamasdan ang cake box na hawak ni Gretchen. Nagpabili din siya kay Colin kanina pero ang sekretary lamang nitong inutusan. Tapos personal nitong ibinili si Gretchen. Nais niyang matawa. Sige,
Kumain ka pa nang tumaba ka at iwan ka ni Colin. Sigaw ng utak niya bago nagpadako ang kanyang mga mata sa bandang tiyan ni Gretchen. Agad umangat ang sulok ng kanyang labi bago nagsalita. You're eating too much sweet, Gretchen. Mukhang lumalobo yata ang tiyan mo. Napatigil sa pagsubo ng cupcake si Gretchen, marahang hinawakan ng kanyang tiyan. Halos 2 buwan pa lamang naman ang dinadala niya. Ganon na ba talaga kahalata ang tiyan niya? Napangiti naman si Bianca sa sinabi niya. That's it. Dapat tiningnan siya nito. Gretchen should lose her confidence and get insecure towards her. She's sexy. Ang katawan niya ay pinapangarap ng karamihan na ma-achieve. Huwag ka sanang magagalit, Gretchen, ha? Pero sa tingin ko, you should do more workout and a heavy diet para gumandang shape ng katawan mo at di ka tumaba. Dagdag pa niya. Dapat mawalan to ng gana sa sweets na binili ni Colin para dito. Those things should be hers. Matatanggap pa niya kung matatalo siya ng isang babaeng nakakahigit sa kanya, but she cannot accept the fact that Colin chose a country bumpkin woman over her. Ano kaya ang dahilan kung bakit biglaan na lamang na nagpakasalang dalawa? Payat si Gretchen kung tutuusin. Para sa kanya, nagmumukha nga itong butot balat. Kaya nga binibigyan niya to ng pera para makapamili ng masarap na pagkain at magkalaman naman to kahit konti. How dare some random person call her wife fat? Agad nagsalubong kilay ni Gretchen sa huling katagang binitawan ni Demetrio. Bakit pakiramdam niya sinasabi ng lalaki, tatanggapin siya nito kahit ano pa ang magiging size niya. Pero imbes kontrahen, sinakyan niya ang sinabi ni Demetrio at tipid ng umiti kay Bianca. Sang-ayon naman ako kay Demetrio. Tingin ko, okay naman ang katawan ko. Nais umirap ni Bianca pero pinigilan niya ang sarili niya. She did not succeed in humiliating. Gretchen, pinagtanggol pa talaga ito ni Colin. Parang nagsisisi na siya kung bakit lumipat siya sa ward kung saan nananatili si Gretchen. Ang plano niya, mapalapit kay Gretchen para makita ng babae na mas nakakahigit siya rito sa lahat ng bagay. Pero kabaliktaran ang nangyari at siya pang naiinggit sa nakikita niya. At habang patagal ng patagal, hindi na umaalis si Colin sa tabi ni Gretchen at parang lintang dikit ng dikit. Now she had just realized, with one look in the eyes, Gretchen may seem gentle but she was truly scheming. Pero hindi siya natatakot sa babae. Gretchen is an easy opponent. Wala itong ilalamang sa kanya sa lahat ng bagay, whether it's family background, fame and figure. Sa kaisipang yon, bahagya siyang huminahon. Kailangan magpunta siya ng salon para mas pagandahin pa ang sarili niya. At dahil hindi niya kayang pagmasdan ng dalawa na kasalukuyang nag-uusap, lumabas siya ng ward at sakto naman nakasalubong niya ang kanyang kapatid. Why are you still here, Bianca? Wala kang sakit. The doctor told me you could be discharged right away. Napairap sa hangin si Bianca. Ayoko pang magpa-discharge. Bakit? Naa-addict ka na ba dito sa ospital? Get out of here already at umuwi ka na sa mansyon para makita ang mga magulang natin? Naiines na wika ni Anthony. No! Nandito si Colin kaya I will stay here. Colin is already married, for fuck's sake, Bianca. Ano bang di mo makita sa katotohanan yan? Pakiramdam ni Anthony na babaliw na ang kapatid niya. No. He had pairs of crazy sisters. Cara and Bianca likes the same man, while Katrina met an asshole boyfriend. Nakaka-stress. Hinila niya si Bianca para sumama sa kanya, pero marahas itong winaksi ang kanyang kamay at tiningnan siya ng masama. Gusto ko si Colin, kuya. I have liked him almost half of my life. Hindi po pwedeng hindi siya mapasakin? May diin niyang bigkas. Pero mula pa man noon, ni minsan di nagpakita ng interes si Colin sa'yo. Isa pa, maayos ang pagsasama nila ni Gretchen at kahit ano pang gawin mo, hindi ko sila paghihiwalay. Bakit di mo na lang sila hayaan na mamuhay ng tahimik? Pagak na natawa si Bianca. Hayaan? Do you think their relationship is serious? Nagsinguling yan si Colin sa katauhan niya kay Gretchen eh. If he's really serious with her, he won't lie to her. Kaya malaki ang tiwala ko na may babaling pa rin ni Colin ang pagtingin niya sa akin. I will do everything to break their marriage apart. Bianca! Nasa po ni Anthony ang kanyang noo. Hindi niya na alam ano pa ang gagawin niya sa kanyang kapatid para umayos ang takbo ng utak nito. What? Bianca stared at him like an innocent little puppy. Listen, Bianca. Colin is married. It's not impossible for him to get divorced to marry me. You're crazy. Naiiling na bigkas ni Anthony. Maybe I am. Huminga na malalim si Anthony bago muling nagsalita. Okay.
Kung di na talaga magbabagong isip mo, then bahala ka sa buhay mo. But I'm telling you, Gretchen is a good woman. Don't do anything stupid that will harm her. Dahan-dahang napatingin si Bianca kay Anthony sa nagniningning ng mga mata. You cared about Gretchen. May gusto ka ba sa kanya?